So, nakalabas na tayo ng expressway. And dito, kung makikita nyo, nilagay ko yung gear sa neutral. Kasi, pag nakabitel, kailangan meron siyang time para ma-digest ng makina yung gas, para hindi malunod yung gas. So, kasi pag nalunod, mamamatay yung makina. So, dito, nag-neutral na lang ako para wala na akong ginagastos na gas. And bukod sa para makaiwas sa pagkalunod ng makina, tipid na rin. So, ayan, since downhill naman siya, ayan, makikita nyo, nag-neutral na ako. Ayan, wala na talagang gas. So, mag-isa na lang yung kotse na smooth sailing. So, naka-neutral ako hanggang dun sa may stoplight park. So, okay din. Ito rin yung parang maganda sa Beetle na talagang chill lang talaga siya. Ayan, pag naka-neutral ka, ramdam mo yung hangin, ramdam mo yung kalog ng mundo, tapos ang init. The real driving experience. Tapos amoy gas. Kasi ganun yung Beetle, maamoy mo talaga yung gas. Kaya na, under Sa pagdadrive ng Beetle, isa lang naman yung kinakatakutan ko. At yun yung tumirik sa gitna ng daan, tapos may lalapit na enforcer. Well, guess what? Tignan nyo yung mangyayari dito. Kasi, sobrang tagal kong naka-idle sa traffic. Meaning na-idle, nakatigil yung car. So, yung Beetle kasi may tendency na pag naka-idle, yung galaw ng makina parang bumabagal. Babagal hanggang sa bigla na lang siya mamamatay. So, dito, ang tagal ko sa traffic. Then, yan na. Ayaw mag-start. Namatayan ako. Ayaw mag-start. Then, sabi ko, nagsisenyas ako sa likod. Yung mga kotse na kumanan sila, umalis sila. So, dito, naka-hazard na ako. So, sa mga ganitong situation, maganda to. Keep calm. And mag-hazard ka. And tamang senya sa likod na umalis sila sa likod. So, yan, ayaw mag-start ng kotse. And ito na nga yung kinakatakutan ko. May lalabas na Pokemon. Joke. May lumabas na enforcer. So, ayan na nga siya. Nung nakita ko siya niyan, talagang super kinakabahan na ako. So yeah, ito talaga yung parang worst scenario na nasa utak ko dating sa pag-drive ng Beetle. Well, ayan, so, ayan, kung maririnig niyo yung boses ko, medyo high pitch kasi kinakabahan. So, sabi nung enforcer, patingin daw ng lisensya, may problema ba daw yung kotse, papato na lang daw niya. Sabi ko naman, na-under naman siya, kailangan mo lang mag-wait ng specific number of minutes, o specifically 5 minutes. So, ayan, buti na lang, dito, mabait yung enforcer, sabi niya, try ko daw i-gawa ng paraan kung may i-start ko yung kotse. And in the end, nag-start siya. And hindi na niya pinato yung kotse. Hindi na rin niya kinuha yung lisensya. So dito naman sa Muntinlupa, mababait yung mga enforcer dito. Talagang sila, understanding. Ayan. Kaya sabi ko doon sa mga nasa likod, agilid mo sila. Ayun nga, under naman siya. Wait lang.
Ayun, so buti na lang talaga nag-start yung kotse kasi kung hindi, grabe, magkakos tayo ng traffic and baka makuha pa yung lisensya natin and alam nyo na, matow yung car, makakuha ng towing service. Though free siya, syempre ayaw natin matow yung kotse para iwas hassle sa ating biyahe, sa ating road trip. So, ayan, masaya ako, umater kami and kahit papaano nakarating na kami sa Muntinlupa Bayan. So, dito na kami sa Muntinlupa Bayan. Well, actually, dito sa part na namatayan ako, bayan na yun. Kasi dun yung part na may simbahan na yun. Ayan, so, kikita nyo ang ganda ng Muntinlupa. So, ayun, that's it. And, hope you guys and ladies enjoy the road trip and enjoy the rest of the video.